Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon muli na tayo po ay nagkakasama-sama sa gawaing prayer meeting ngayong gabi. Welcome po sa bawat isa. Tayo po muna ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. O Diyos, sa manaming banal, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa gabing ito na muli patuloy na naging masaganang biyaya sa bawat isa sa amin. O Diyos, pangunahan mo po kami sa gawain. Kayo po ang kumilos at gumawa sa aming puso't isipan. At sa biyaya at awa mo naway, maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Upang ikaw, Diyos, ay aming paglingkuran, purihin at luwalhatiin sa amin pong mga sarili sa pamamagitan ng gawaing ito. Pinagkakatiwala namin sa iyong buong programa, aming sarili, sa iyong pagkilos, paggawa at sa gabay at tulong ng Banal na Espiritu. Naway maging pagpapala sa amin ang gawain, lalo na ang iyong banal na salita. Maging sa aming pananalangin, O Diyos, sa amin pong inihiling ang iyong pong gabay, patnubay at pangunguna. At ikaw, Diyos, ang aming pinupuri, tinataas, pinasalamatan sa buong programang ito. Itong aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Kaya sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong gabi ay talakayin po natin ang pamagat ng atin pong mensahe. Inibig ngunit may kulang.
Ito po ay sa aklat ng Marcos, Kabanatang 10, mga talatang 17 hanggang 23. Ito po ay patungkol sa isang mayamang pinuno. Sa ating pagsimula, ito ang mapanganib na punto sa buhay ng taong ito. Bagamat siya ay mayaman at pinuno, dumating sa punto ang kanyang buhay ang isang panganib. Sa tulak ng damdamin, siya ay nakaabot sa paanan ng tagapagligtas. Ngunit ang pagkakataon ay lumipas at ang pribileyo ay nasayang na hindi natanggap ang binhi ng salita. Sana sumibol na ang walang hanggang buhay at pagbubunga. Ngunit siya ay nasa kapanglawan ng kawalan ng pag-asa sa hinaharap. Para sa kanya, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Yung nakarating na siya sa harapan ng ating Panginoon, yun na sana ang araw ng kaligtasan. Ang masaklap, nakaharap na niya ang tagapagligtas, ngunit hindi pa siya naligtas. Sa unang bahagi po ng ating pag-aaral, ang pag-ibig ni Jesus. Makita po natin yan sa talatang 21. Nasabi dito, tiningnan siya ni Jesus at inibig siya. Ito'y nakakauhaw puso o nakakatunaw puso kung paano siya tiningnan ni Jesus. Mahinahon, maingat at puno ng habag. Hindi lamang walang kabuluhang sulyap, kundi makadiyos na mahabaging pagtitimbang ng panloob na motibo ng kanyang puso. Tiningnan ni Jesus ang una, ang kanyang pagkamasikap. Siya'y patakbong lumapit kay Jesus. Sa talatang 17 na sinasabi nang paalis na si Jesus, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya. Ito ay kanyang pagsisikap na makarating kay Jesus. Pangalawa, tiningnan ni Jesus ang kanyang pagpapakumbaba. Pagkarating sa harapan ni Jesus, siya ay lumuhod. At pangatlo, tiningnan ni Jesus ang mahalagang kahilingan. Sinabi niya, ano ang gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? At pang-apat, tiningnan ni Jesus ang kanyang moralidad. Sa talatang 11, alam mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi ng kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ina. At ang sagot ng lalaki, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking sinunod mula sa aking kabataan. Sabihin siya po ay nakita ni Jesus ang kanyang moralidad kung paano siya sumunod sa kautusan. Tiningnan ni Jesus ang mga bagay na ito at hindi dahil sa mga ito inibig siya ni Jesus. Ang mga bagay na ito ay palamuti lamang sa buhay ng lalaking ito. Ang pag-ibig ng Panginoon ay pumailalim sa espiritual na kaloob-looban ng puso, higit sa mga palamuti lamang sa buhay ng tao. Mayroong higit na dapat ibigin siya mismo. At ang sabi sa talata, at inibig siya ni Jesus. Ang tao ay walang maipresenta sa Panginoon na maging dahilan upang siya ay ibigin. Hindi ang mga bagay na mayroon ang taong ito o ang kanyang pinresenta sa Panginoon ang dahilan kung bakit siya inibig ni Jesus. At maraming mga tao ang nag-aakala, mayroong maling akala, na dahil kung sino sila at kung ano mayroon sila, ay mayroong pagpapahalaga ang Diyos. Ngunit kailan inibig ng Diyos ang tao? Nang siya ay nasa totoong espiritual na kalagayan, nang ang tao ay walang-wala na sa kasalanan at kahatulan. Ayon po ang sabi sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sa sangkatauhan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa Roma 5, talatang 8,
pinagtagubilin ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Nung po makasalanan pa tayo, hindi pa tayo nakapagsisi, hindi pa tayo napatawad, inibig na tayo ng ating Panginoon. At hindi dahil sa mayroon siyang nakita sa atin, kundi nung tayo ay walang-wala sa espiritual nating kalalagayan. At ito po ang pag-ibig ng ating Panginoon sa taong ito. Ang taong ito ay may ginawa at may ipinresenta kay Jesus, ngunit hindi siya nakinig. Hindi siya nanampalataya at hindi siya sumunod. Nagtanong siya sa ating Panginoong Jesus, ano ang kanyang gagawin upang siya ay magmana ng buhay na walang hanggan. At nung sabihin ng ating Panginoong Jesus kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit hindi siya nakinig. Kaya hindi siya nanampalataya at hindi siya sumunod. Siya ay umuwi na walang Kristo at yumaon na may malaking kalungkutan sa buhay. Sa talatang 22, ang lalaki ay nalungkot sa salitang ito at siya ay umalis, namimighati sapagat marami siyang pag-aari. Sapat ang sabi ng Panginoon dahil siya ay mayroong maraming kayamanan, ang sabi ng Panginoon, ipagbili niya ang kanyang ari-arian at ipamimigay sa mga mahihirap ang salapi. Ngunit siya ay nalungkot at yumaon na namimighati. Kahit tayong mga Kristiyano ay walang maipagmalaki sa Panginoon, hindi ang ating iglesia, hindi ang ating gawain, hindi ang ating reliyon, hindi ang ating programa, ni ang ating pananalapi man, hindi ang dami ng membro o talino at galing at maging ang kasigasigan. Hindi po ang mga bagay na ito ay maaari nating ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Ngunit mahal tayo ng Panginoon at ang kanyang tinitingnan ay ang ating kahinaan, ang ating kawalan, ang ating pangangailangan, ang ating kakapusan, maging ang ating karumihan, at gusto niya tayong tulungan. Ito po ang dahilan na tayo po ay minamahal ng ating Panginoon. Kaya palagi po natin tingnan at suriin ang ating panloob na kalagayan. Ito po ang mahalaga sa atin sa harap ng Panginoon. Magpakumbaba, magkaroon ng malinis at tapat na puso at lumapit sa Panginoon. Sa pangalawang bahagi ng ating aralin, isang bagay ang kulang. Ang lalaking ito ay sagana sa mga bagay at hindi kinulang. Marami siyang pabor. Ngunit sa talatang 21, nang tingnan siya ni Jesus, inibig siya. Ngunit sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo. Bagamat siya po ay sagana sa maraming mga bagay at hindi nagkulang, marami siyang pabor. Una dito, siya ay bata pa sa edad at may potensyal. Pangalawa, siya ay may maraming pag-aari sa talatang 22. Siya ay iginagalang sapagkat siya ay isang pinuno. Siya ay may mabuting asal at moral. Sa kanyang kabataan, siya po ay sumusunod sa mga kautusan. At siya ay may sapat na hangarin espiritual sa puso. Nais niya na magmana ng buhay na walang hanggan. Siya ay tumakbo papalapit kay Jesus. Nang siya ay tingnan ni Jesus, siya ay kanyang inibig. Sa lahat ng kwalidad ng taong ito, siya ay mababaw. Mababaw sa kanyang pananaw sa mga espiritual na mga bagay. Una, siya ay mababaw sa pananaw sa kaligtasan. Akala niya may magagawa siya sa pagkakaroon ng walang hanggang buhay. Hindi siya sumunod sa Panginoon. Ang tanong niya, ano ang magagawa ko? Ang ibig po sabihin ay mayroon siyang magagawa upang magmana ng walang hanggang buhay. Akala niya sa kanyang magagawa at sa kung ano mayroon siya, ay makakamit niya ang kaligtasan o buhay na walang hanggan. Siya ay mababaw sa pagkilala kay Kristo. Tinawag niya ang ating Panginoon
na mabuting guro. Po sa talatang 17, mabuting guro. Siya ay hindi tapat, sapagkat sa mga Hudyo ay hindi pinapayagan tawaging mabuti ang guro, sapagkat ayon sa kanila, Diyos lamang ang mabuti. Binigyan din ito ni Jesus sa talatang 18. Sabi ng ating Panginoon Jesus, ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, bakit mo ako tinawag na mabuting guro? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Ngunit tinawag niya ang Panginoong Jesus na mabuting guro. Si Jesus ay karapat-dapat, ngunit hindi siya sinampalatayanan ng taong ito. Mababaw ang kanyang pananaw sa kasalanan. Lumapit siya kay Jesus, hindi bilang makasalanang kailangan ng kapatawaran, kundi may magagawa upang magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil sa talatang 17, ang sabi niya, ano ang gagawin ko? Mababaw ang kanyang pananaw sa kautusan. Ang lahat ay kanyang sinunod mula sa kanyang kabataan, ngunit hindi niya nakikita ang kanyang kasakiman. Kung tingnan ang taong ito, siya ay may maraming ari-arian. Siya ay isang mayaman at pinuno. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, isang bagay ang kulang sa iyo. Wala siyang totoong pananampalataya, kayamanan ang kanyang Diyos. Ang kanyang kabutihan at moralidad ay pantakip lamang sa kanyang sakim na puso. Siya ay lumuhod kay Jesus, ngunit walang pagsuko. Hindi niya kayang tuparin ang sinabi ni Jesus sa kanya. Isang bagay ang kulang, pusong may pagsuko at may pananampalataya. Ang puso na may pagsuko at may pananampalataya, yun po ay pinatutunayan sa pamamagitan ng pagsunod. Ngunit ang taong ito ay hindi niya nagawang sumunod sa Panginoon. Pangatlong bahagi ng ating aralin, ang pagsubok na pananawagan. Sa talatang 21, sinasabi, tiningnan siya ni Jesus at inibig siya. Sinabi niya sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka at ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik. Ibigay mo ang salapi sa mga dukha at magkakaroon ka ng nakaimbak na kayamanan sa langit. Pagkatapos pumarito ka, pasanin mo ang krus at sumunod ka sa akin. Una po dito, ang pagsubok ng panawagan ni Jesus sa letter A ay matindi at mabigat. Nang sabi ng Panginoon, humayo ka at ipagbili ang lahat mong tinatangkilik, ibigay mo ang salapi sa mga dukha at magkaroon ka ng nakaimbak na kayamanan sa langit. Ito ang sinalita ng Panginoong Jesus sa kanya. Alam natin na ang salita ng Panginoon ay mabisa at makapangyarihan. Ngunit ito po ay binaliwala ng taong ito. Sa aklat po ng Hebreo 4:12, ito pong sinasabi ng salita ng Panginoon, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas ito kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Bumabaon ito hanggang sa ikapaghihiwalay ng kaluluwa ng Espiritu, kaluluwa at ng Espiritu, ng kasukasuhan at utak ng buto. Nakakatalos ito ng mga pag-iisip at mga saloobin ng puso. Yun po ang salita ng Diyos, salita ng Panginoon. Makapangyarihan at mabisa. Ngunit, hindi po ito pinahalagahan ng taong ito. Hindi niya sinunod. Kung minsan ang salita ng Diyos, bagamat ito ay makapangyarihan at paka-epektibo sa buhay ng tao, ngunit kung minsan talagang mahirap tuparin, mahirap sundin. Maging sa ating mga Kristiyano kung minsan, sa punto na sinusubok ang ating pagka-Kristiyano, ang ating pananampalataya, nahihirapan tayo sumunod. Ngunit tayo rin ang mawawalan sapagkat ang salita ng Diyos ay walang ibang maidudulot kundi pawang kabutihan ng sinumang ito ay kanyang didinggin at susundin.
Kung ilagay natin ang ating sarili sa kalagayan ng taong ito, paano tayo manindigan sa pagsubok na ito? Ang salapi ay magandang alipin, ngunit matinding amo, matinding Panginoon. Kung mayroon kang sapat na salapi, pasalamatan at gamitin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ngunit kung hayaan natin ang pera ang mag-control sa atin, mag-ingat tayo o mag-isip tayo. Napakabuti na mayroon tayo ng mga bagay na nabili ng ating pera. Ngunit napakasaklap kapag mawala natin ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Tulad po ng taong ito. Sinayang niya ang kaligtasan na hindi maaaring palitan ng anumang kayamanan mayroon siya. Mari itong mawala dahil mas higit na pinahalagahan ang pera at ito po ang nangyari sa taong ito. Nawala ng taong ito ang kaligtasan dahil sa pinahalagahan niya ang kayamanan panlupa. Sa letter B, kailangan. Bagamat ang panawagang ito ay mapanubok, ito ay kailangan. Ang taong ito ay kailangan makumbinsing mabago sa kanyang makasariling kasiyahan na kalagayan. Tayo ay hindi sensitibo sa pagmamataas ng ating puso. Kung minsan hindi po natin nababantayan ang ating puso na naging mapagmataas na. Ngunit si Jesus ay matapat sa paggamot ng sakit ng ating puso. Sa talatang 21, ang sabi niya, magkaroon ka ng nakaimbak na kayamanan sa langit. Kung kanyang sinunod ang sinalita ni Jesus, ang kanyang kayamanan sa lupa na maaring mawala, maaring ito ay mawalan ng kabuluhan. Ngunit ito ay mapapalitan ng kayamanan panlangit na ayon po sa sinabi ng ating Panginoon. Ang kayamanan panlangit ay hindi, kailanman ay hindi mawawala, hindi mananakaw, hindi masisira. Kaya ito po ang kayamanan ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kayamanang nakaimbak sa langit. Ang pamimigay ng yaman, panlupa, sa ibang tao ay hindi paraan upang makapalangit. Ngunit kung ang material na yaman ang nagpupuno ng puso ng tao, ay walang lugar para kay Kristo. Kapag wala si Jesus sa puso ng tao, ay walang langit sa Kanya. Sa huling bahagi ng talatang 21, si Jesus ay nag-iimbita sa buhay na handang magsakripisyo. Ang sabi po dito, pagkatapos pumarito ka, pasanin mo ang krus at sumunod ka sa akin. Kung sinunod niya ang sinabi ni Jesus, ang imbitasyon ng ating Panginoong Jesus ay pasanin mo ang krus at sumunod ka sa akin. Ito po ang buhay na may pagsakripisyo. Ang pag-ayaw ng lalaki sa alok ni Jesus ay pag-ayaw magsakripisyo para sa Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Filipos 1, talatang 29, na tayo po ay hindi lamang manampalataya alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo, kundi na magbatad din naman ng hirap o magtiis din naman ng hirap alang-alang sa Kanya. Ito po ang panawagan ng ating Panginoon sa mga talagang tunay na sumusunod sa Panginoon. Ang panawagan ng ating Panginoon o imbitasyon ay pasanin ang krus at sumunod sa Kanyang. Ibig sabihin, handang mamuhay na may pagsakripisyo alang-alang sa Panginoon. Ang tunay na kasiyahan sa buhay ng tao ay pagsunod sa Panginoon, bagamat may sakripisyo. Ito po ang fulfillment talaga ng buhay na mayroong lubos na kasiyahan. Bagamat hindi sa pamamagitan ng maraming bagay dito sa lupa,
kundi buhay na talagang may pagsunod sa Panginoon. Bagamat hindi madali, may hirap, may sakripisyo. Ngunit ito po ay mayroong kagalakan kung ito po ay ginagawa sa buhay alang-alang sa Panginoon. Sa talatang 22, ang lalaki ay nalungkot at siya ay umalis na namimighati sapagkat marami siyang pag-aari. Hindi niya kaya itong ipamigay sa ibang mga tao. Hindi niya kayang pakawalan. Ito po ang nagpupuno ng kanyang puso. At saan siya pupunta nung siya ay lumisan mula sa Panginoon? Saan niya maaring ibaon ang kanyang pighati? Siya ay nalungkot. Nalungkot siya sapagkat hindi niya kayang bitawan ang kanyang mga ari-arian. Hindi siya nalulungkot dahil sa kanyang tunay na kalalagayan na siya ay mapapahamak, kundi nalulungkot siya dahil sa kanyang kayamanan. Anong mahalagang pagpili? Ito po ay isang malaking pagsubok na siya dapat ay pipili ng tamang pagpili. Kaya ano ang sabi ng Biblia? Hindi tayo makapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ngunit, hindi niya pinili ang mahalaga. Siya ay na-convict sapagkat siya ay nalungkot. Ngunit hindi siya na-convert. Hindi siya sumunod. Hindi siya nanampalataya sa Panginoon. Malapit na sana sa kaharian ng Diyos. Naroon na siya sa harapan ng ating Panginoon na tagapagligtas. Ngunit humakbang pabalik sa kadiliman ng makasariling buhay. Pinili ang bagay temporal kaysa bagay eternal. Sa mata ng tao, ang taong ito ay nauuna sa mahihirap na alagad ni Jesus. Ngunit sa mata ng Diyos, ang una ay magiging huli at ang huli ay magiging una. Kaya ang babala po sa atin, huwag maging mababaw sa ating pagka-Kristiyano. Laging manangan sa prinsipyo ng Biblia. Yun po ang dapat natin laging pahalagahan, ang salita ng Diyos. Sumunod sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. At tayo magpakatatag sa Panginoon. Sapagkat ang pagsubok sa ating buhay ay talagang sadyang dumadating sa mga panahon na hindi natin akalain. Ngunit, ang atin pong katatagan ay napakahalaga. Kailangan po natin talagang huwag lumayo sa prinsipyo ng Biblia, kundi sumunod kung ano ang sinasabi ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban upang tayo ay manatiling matatag sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kanyang paalaala sa atin ngayong gabi sa mensahe sa pamamagitan ng isang tao na bagamat naroon na ang napakahalagang pagkakataon sa kanyang buhay, ngunit yun po ay naging pinakamapanganib na punto sa kanyang buhay sapagkat kanyang tinanggihan ang pinakamahalagang alok ng Panginoon, ang kaligtasan. Naway nakapagbigay sa atin ito ng hamon o paalaala at muli na tayo po ay ating nasariwa sa ating mga isipan kung ano ang ating gagawin, hindi lamang sa ating buhay, kundi lalo na sa mga tao na hindi pa nakakasumpong ng napakahalagang buhay para sa kanyang sarili, hindi material, kundi ang kaligtasan na masusumpungan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay ating challenge na atin pong ibahagi sa ibang mga tao ang prinsipyo ng Ebanghelyo
ng katotohanan para sa ikaliligtas ng isang tao. Purihin ang Panginoon at tayo po ay dadako sa ating mga panalangin ngayong gabi. At muli tayo po ay magpasalamat, magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Salamat muli o Diyos, pinupuri ka namin sa pagkakataong ito, lalo na sa iyo pong kabutihan at katapatan sa aming buhay sa nakaraang mga araw. Salamat sa biyaya mo Diyos, sa awa, gabay at patnubay. At maging pagkaloob mo sa amin ng kalakasan at kalusugan na aming nagamit, lalo na sa paglilingkod sa iyo sa nakaraang mga araw, nakaraang mga pagkakataon na kami ay nakabahagi sa iyong ministeryo. Papasalamat kami maging sa provision mo sa aming mga pangangailangan. Salamat o Diyos sa mga katugunan ng aming panalangin, lalo na sa pagkakataon na hindi namin kaya, kundi kailangan namin ang iyong tulong. At ikaw ay naging mabuti na ipinagkaloob mo ang aming mga kahilingan, maging ang aming pangangailangan sa araw-araw. O Diyos, salamat na ikaw ang nagpuno. Salamat sa mga pag-iingat mo sa aming buhay, sa buhay ng aming mga kapatiran, sa buhay ng lahat ng membro ng aming pamilya, sa aming paglabas ng aming tahanan, sa aming mga lakad, maging sa pag-uwi. Salamat sa kaligtasan mula sa kapahamakan, sa mga kasamaan. Salamat Panginoon maging sa pagliligtas mo sa amin sa mga karamdaman. Ikaw lamang ang karapat-dapat purihin at pasalamatan sapagkat ikaw lamang o Diyos ang makakagawa ng mga mahalagang bagay at mga kailangan sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan na sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami po ay mahina at walang-wala. Ang iyong pag-ibig ay nananatili sa amin at ikaw ay handang tumulong sa amin sapagkat ikaw ang aming mabiyayang Diyos. Dalangin namin sa gabing ito, Panginoon, maging ang patuloy ang pagkilos at paggawa sa aming mga buhay. Maging sa aming iglesia, Panginoon, sa darating na linggo sa mga gawain, patuloy po namin idinudulog sa iyo ang amin pong mga church activities, lalo na ang aming mga worship services. Dito po sa aming iglesia, First Baptist Church of Manila, sa aming early worship service, sa mid-morning worship service, at maging sa vesper worship service. Ang iyong pangunguna o Diyos sa bawat gawaing ito, sa mensahero na ipong gagamitin, ka po ang magkaloob ng biyaya at katalinuhan, gabay at patnubay at maging protection, Panginoon, sa paghahanda ng bawat isa sa mensahe na iyong pinagkatiwala na kanilang ibahagi bilang iyong instrumento at mensahero sa darating na araw ng Sunday. Ang amin pong lahat na Sunday Bible School, dalangin po namin ang ipong pangunguna sa mga tagapagturo sa kanilang preparasyon, pag-aaral. Marapatin mo sila, O Diyos, na sila ay makapagturo na maging epektibo, maging malinaw sa kanilang mga estudyante. At ikaw ang magpala, O Diyos, ng ministering ito ng aming iglesia, ang aming Sunday Bible School sa lahat ng departamento. Panalangin namin ang mga leso na ginagamit na kilang Diyos, gamitin mo upang ito, Panginoon, ay makatulong sa paglago ng aming iglesia, sa ikatututo ng mga estudyante, maging sa amin pong adult Sunday Bible School class. Panalangin din namin, Panginoon, ang Thursday class na mayroon po kami bukas, ang pag-iingat at gabay mo sa bawat mga kapatiran, mga manggagawa,
na darating upang mag-aral sa klase na ito bukas na araw. Pagpalain mo ang kanilang biyahe, pagpalain mo ang gawain, at ikaw po, O Diyos, magkalob ng kalakasan, katalinuhan, at kalusugan sa iyong lingkod na gagamitin sa pagtuturo. Dalangin namin ang protection mo sa biyahe ng bawat isa. Ganon din, Panginoon, sa aming prayer meeting tuwing Miyerkules, dalangin po namin ang patuloy mong pagkaloob ng mga mensahe na makakatulong sa mga kapatiran sa bawat isa sa amin pong buhay espiritual. Baging sa aming mga panalangin, O Diyos, na ikaw lamang ang aming nilalapitan at maasahan sa lahat ng mga bagay na amin pong dinadaing sa iyong harapan. Tulong, O Diyos, at katugunan. Salamat sapagat ang iyong trono ng biyaya bukas sa bawat aming paglapit. Lalo ng aming iglesia, patuloy naming dalangin, O Diyos, ang iyo pong pagiging mabiyaya sa mga pangangailangan, lalo na, Panginoon, sa mga programa, sa pinansyal na pangangailangan upang patuloy masuportahan, O Diyos, ang pangailangan ng manggagawa at mga missionaries sa iba't ibang dako sa aming bansa at maging sa labas ng aming bansa. Napakahalaga, Panginoon, ang pagsuporta sa mga missions, kaya patuloy kami umaasa at tumihiling sa iyo, Panginoon, patuloy mong pagpapasagana ng finansyal para sa aming iglesia upang ang pangangailangan ay patuloy matutusan. Dalangin namin, dakilang Diyos, ang mga Bible studies, mga outreaches sa San Mateo, sa pangunan ni Pastor Rene, Pastor Jess, at sa iba pa nila mga kasamahan. Dalangin namin ang paglago, Panginoon, ng gawain, Bible study at pagtuturo sa mga bata. Dalangin namin ang kaligtasan ng mga kaluluwa. Sa UP Diliman, Panginoon, sa Villanueva residence, dalangin din po namin ang outreach, ang Bible study, ang patuloy mo, Panginoon, na pagkilos, paggawa sa mga pagtuturo, at ganun din ang protection sa ipong mga lingkod sa paghayo patungo sa mga Bible studies and outreaches. Dalangin namin ang gawain sa Panikitarlac. Ikaw, Diyos, patuloy gumawa upang magbunga, Panginoon, lalo ng kaligtasan ng mga kaluluwa sa mga programang ginagawa, maging sa gawain sa Holy Trinity Baptist Mission sa Calamba. Ang mga programa, Panginoon, at pangangailangan ng dalawang mga gawain na ito ng full-time pastor na kailangan, Panginoong Diyos, sa mga gawaing ito. At dalangin din namin, dakilang Diyos, maging ang mga church members po namin na sila, Panginoon, ay lumago espiritual sa kanilang mga pagdalo sa mga gawain. Panginoon, ay matugunan ang kanilang pangangailangan upang sila ay tumatag at tumibay sa kanilang pananampalataya at pagpapatuloy na may kasiglahan sa gawain. Dalangin din namin ang physical health ng bawat isa. Sa mga may karamdaman, dalangin namin ang kagalingan. Dalangin namin ang protection mo sa bawat kalusugan laban sa mga sakit. At panalangin namin din ang kanilang mga trabaho, mga negosyo, bawat pangkabuhayan. Ikaw po ang magpala, dakilang Diyos. Dalangin namin ang safety, ang protection mo sa bawat kapatiran sa kanilang mga lakad, sa kanilang mga gampanin. Panginoon, maging safe po ang bawat isa.
Maging ang aming senior citizen, amin po dalangin dakilang Diyos ang patuloy mong pag-sustain na iyong biyaya sa kanilang kalalagayan. Ikaw ang nakakaalam, pagkaluban mo sila ng kaginhawahan. Anuman po ang mga nararamdaman, ikaw po ang mag-sustain na iyong biyaya sa bawat isa. Mag-provide, Panginoon, ng pinansyal na pangangailangan para sa gamot, sa maintenance, at sa iba pang pangangailangan ng pangangatawan. Patuloy mong bigyan ng kapayapaan at kasiglahan ng bawat isa. At patuloy, Panginoon, ingatan laban sa mga aksidente, mga kasamaan. Dalangin namin ang aming mga estudyante sa kanilang pag-aaral, ang safety ng kanilang mga pagbiyahe, at maging pinansyal na pangangailangan sa kanila pong pag-aaral. Ikaw ang mag-provide, dakilang Diyos. Panalangin din namin ang mga Bible schools sa Lubao, sa Quezon, sa iba't ibang dako, sa Mindanao, sa Visayas, at sa iba pang mga Bible schools dito sa Luzon. Ikaw po ang magpala ng mga training na makaproduce ng dagdag at bagong mga pastors pa ng mga manggagawa, sapagkat kailangan sa panahong ito marami ang pangangailangan ng manggagawa sapagkat malawak ang aanihin. Ikaw ang magpadala, O Diyos, ng dagdag pa ng mga estudyante sa Bible School upang matrain at maging ganap na lingkod mo, manggagawa sa susunod na mga araw upang mapunuan ang pangangailangan ng Diyos sa mga missions, sa mga kaiglesiyahan na nagkukulang ng manggagawa. Dalangin namin maging aming gobyerno, kalooban mo ng kapayapaan at kaayusan ng aming bansa, lalo na sa lugar na aming kinalalagyan. Dalangin namin ang aming Presidente, Bongbong Marcos, sa kanyang pangunguna at panunungkulan, pagkalooban mo siya ng katalinuhan. Gabay, O Diyos, at ingatan ng kanyang buhay, na Panginoon magawa niya nararapat para sa kapakanan ng buong sambayan ng Pilipino. Sa pagsuporta ng aming Vice Presidente, si Vice President Sara Duterte Carpio, maging sa iba't ibang mga nasa posisyon, sa mga nasa gabinete at ganun din sa mga secretaries, Panginoon, nanunungkulan, na Panginoong Diyos sila ay maging maingat, maging mabuti sa kanila pong mga gampanin. Magkaroon, Panginoon, ng maayos na kaispan at tapat na puso sa kanila pong panunungkulan sa gampanin na ipinagkatiwala sa kanila sa aming pamunuan, sa aming gobyerno. Tulungan mo ang aming bansa sa pagsawata ng mga illegals, mga karahasan, mga corruptions, at lalo na sa pagharap sa darating na eleksyon. Dalangin namin ang kapayapaan ng aming bansa at maging ang gabay patnubay mo sa mga butante, Panginoon, na makapaghalal ng maayos at mailuklok ang nararapat. Dalangin din namin, Panginoon, maging ang bansang Israel, lalo na sa panahong ito, nagdadanas ng kaguluhan. Dalangin namin lalo na ang iyo pong manggagawa sa lugar na ito, ang mga mananampalataya sa lugar na ito, Panginoon. Ikaw po ang magbigay proteksyon. Dalangin namin na iyong pamamagitan, O Diyos, yung pag-intervene sa kaguluhang ito. Ito'y mabigyan, Panginoon, ng solusyon. Mabigyan, Panginoon, ng nararapat na hakbang kung paano mawakasan, O Diyos, ang kaguluhan, sapagkat maraming mga biktima na walang kinalaman. Maraming tao ang nahihirapan
Marami ang namamatay. Kaya panalangin namin, dakilang Diyos, ang kaligtasan ng mga Hudyo at ng iba pang mga tao, Panginoon, nakakaranas ng ganitong kahirapan dahil sa kaguluhan ng digmaan. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, dakilang Diyos, sa gabing ito, sa mga panalangin namin pong naipagkatiwala sa iyo. Asahan namin ang iyong pong pagdinig at iyong pagtugon ayon sa iyong kalooban. Pinupuri ka namin sa patuloy mong pagkilos paggawa sa aming buhay ayon sa iyong kalooban at biyaya. Itong aming samot panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas at sa gabay, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Kaya sa muli, magandang gabi po sa bawat isa sa atin.